Ang pagpapatuloy, matatandaan na sinabi ni Instructor Lilia sa ating bida na ang Great Palace of Ahala ay matatagpuan sa China, at ito ay isang labyrinth na pagmamay-ari ng White Lotus Institute. Dahil sa winika ng instructor ay nabahala si Joyok dahil ayon sa napag-alaman niya na sa oras na mayroon ng nagmamay-ari ng labyrinth ay walang sino man ang makakapasok dito hanggat walang pahintulot. Nagtataka ito kung bakit hinayaan ng gobyerno na basta na lang ang kinin ng ibang tao ang mga labyrinth, samantalang sa nakaraan niyang buhay ay kung saan lumabas ang labyrinth ay maaaring pumasok ang kahit na sino, kung hindi lang ito pagmamay-ari ng isang academy ay walang makakapigil sa kanya makapasok sa loob nito, subalit dahil ito ang patakaran ay wala na siyang magagawa kundi ang sumunod. Kaya't agad niyang tinanong kay Instructor Lilia kung may paraan ba para makapasok siya sa Ahala. Winika naman ng instructor habang kumikinang ang mata ay kailangan muna sagutin ng binata ang tatlo niyang katanungan bago niya sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Dahil sa winika ng instructor ay agad na nagpaalam ang binata upang umalis, subalit mabilis na sinabi ng guro na sasabihin niya na ang kanyang nalalaman at ito na lamang ang magpasya kapag narinig niya na ito. Pabulong naman winika ng instructor na ang ibibigay niyang impormasyon ay isang sekreto kaya't makinig itong mabuti. Ang Great Palace of Ahala ay isa sa paggaganapan ng world competition sa paparating na second semester. Subalit hindi pa nilalabas ang balitang ito kaya't wala pang nakakaalam nito maging ang ibang instructor. Sinabi naman ni Joyok kung sinong tsismosa ang nagsabi sa kanya ng impormasyon na iyon, pagmamalaki naman ng guro na sabihin na lang nila na isa tong kanyang private source. Dagdag pa nito na ang world competition ay parang isang Olympics kaya't lahat ng academy sa buong mundo ay maaaring sumali dito. Napaisip naman ang ating bida dahil masyado pa itong matagal kung hihintayin niya pa ang second semester, kaya't tinanong niya sa instructor kung may mabilis ba na paraan upang makapasok sa Ahala, subalit sinabi ng instructor na wala siyang kahit na anong koneksyon sa loob ng White Lotus. Pero may naiisip siyang paraan ngunit hindi niya garantisado kung gagana ang kanyang plano, subalit bago ang lahat ay kailangan niya munang sumama sa kanya sa World Monster Research Society. Sa North London Lottenham, sa pagdating ng dalawa sa research lab ay galit na galit si Joyok dahil sinabi ng guro na isang araw lamang sila dun subalit halos isang araw silang nasa biyahe. Paliwanag naman ng guro na hindi nito kailangan mag-alala dahil ipinaalam niya na ito sa academy kaya't may 3 araw siyang pahinga. Sa pagpasok nila sa loob ay agad na pinaharap kay Joyok ang isang halimaw na baboy. Ito pala ang ibig sabihin ng instructor na kailangan niyang gawin at iyon ay ang patunayan ng kanyang mga teorya, at talunin ito sa pamamagitan ng mga impormasyon na kanyang ibinigay. Makalipas ang 1 oras halos lumabas na ang dila ni Joyok sa dami ng halimaw na kanyang nakalaban, winika nito sa guro ang akala niya ay 3 impormasyon lamang ang kailangan niya subalit ang dami nitong ipinagawa, patay mali siya naman ang instructor sa mga pahayag ng binata. Napansin pa ng ating bida na kakaiba ang pakiramdam niya sa lugar na iyon, dahil ang mga tao dito ay umaasta na magkakaibigan sa bawat isa. Ngunit pagdating sa kanila ay masamang titig at malamig na pakikitungo ang ipinapakita ng mga ito. Sinabi naman ng guro na dahil ang mga ito ay umubos ng oras at dekada para lamang gumawa ng pamantayan sa monster hunting, subalit nang lumabas na ang kanyang mga teorya ay pakiramdam nila ay nabalewala na ang kanilang mga paghihirap. Nagtataka naman si Joyok sa pamamaraan ng Research Association dahil masyadong makaluma ang ginagamit nilang verification method. Tugon naman ng guro na ang paggamit ng espada at harapin ng halimaw ay ang pinakasiguradong paraan upang makumpirma ang bawat mga teorya. Tanong pa ni Joyok kung ganun ay bakit hindi na lang sila mag-utos ng isa sa association upang gawin ito. Sinabi naman ng instructor na ang mga matatandang gasbags na iyon ay hindi papayag dahil ayaw nilang matanggal ang kanilang mga teorya. Sapagkat ang kanilang hunting thesis ay may magandang maidudulot sa kanilang mga buhay at pagkakaroon ng kapangyarihan, kaya't karamihan ng mga tao sa society ay mas pinipili na lamang na hindi mapatunayan ang kanilang thesis upang mapanatili ang kanilang posisyon. Dagdag pa ng guro na kahit na nagpapatuloy siya sa pagpasa ng thesis sa mga ito ay isa lamang itong papel hanggat walang pagpayag galing sa society,
At kahit gaano pa kaasar ang society sa kanya ay wala siyang pakialam dahil ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang pagdiskubre ng mga bagong pamamaraan sa paghunt ng monster. Dahil nagawa na ng binata ang pinapagawa ng instructor ay winika nito na kung maaari na bang tulungan niya siya makapasok sa Ahala. Masaya naman winika ng instructor na tama lang ang pagpunta nila doon, dahil nasa World Monster Research Society ang head clan ng White Lotus. Narinig niya na madalas ito pumunta dito upang manood sa verification site. Nang tangka na sana ng dalawa na puntahan ang head clan ay may biglang kumatok sa pintuan. Sa pagpasok nito ay agad itong nagpakilala at winika na siya ay si Ryan Soul, ang head ng White Lotus Institute. Napadpad siya doon dahil nais niya sanang humingi ng tulong sa binata upang makitungo sa isang tao. Agad naman winika ni Joyok kung ano ang ibig nitong sabihin at maaari ba nitong ipaliwanag ang buong detalye. Sinabi ni Raul na siya ang kasalukuyang head ng White Lotus Institute, ngunit siya ay orihinal na kasapi ng Snow Soul Clan, at ang kanilang clan ang kauna-unahang clan na nabuo pagkatapos ng End Era. Hindi nagtagal ay mas napalawak nila ang kanilang impluwensya at binuo ang White Lotus Institute at nakagawa ng mahuhusay na contractor. Subalit ipinanganak ang isang prodigy sa kanilang clan o matatawag niyang isang kalamidad. Sa edad na 13 taong gulang ay nagawa niya ng tumalo ng isang ordinaryong contractor, maging ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at ibang miyembro ng kanilang clan ay walang nagawa sa kanya, at higit sa lahat maging ang head ng Snow Soul Clan ay hindi siya kayang tapatan. Marahil sa pag-aakala na wala nang makakatapat sa kanya sa labas ay nagkulong ito ng sarili sa White Lotus Palace. Naintindihan naman agad ng ating bida ang gustong iparating ng babae, subalit winika niya dito na nagtataka siya kung bakit siya pa ang napili ng Miss Head na magturo ng leksyon dito dahil marami namang mas malakas sa kanyang contractor. Kasabay nito ay itinuro niya ang babae at winika na ayon sa nakikita niya hindi naman ito mahina at sa tingin niya ay kaya naman niya itong gawin. Napahanga naman si Raul sa ating bida dahil sa kabila ng pagkukubli niya ng mana ay nagawa pa din niya itong makita, subalit may dalawang rason kaya hindi niya ito nilalabanan. Ang una ay nais lamang ng batang pasaway ng physical na labanan at pangalawa ay 17 taong gulang lamang ito katulad ng binata. Matapos niyang mapanood ang entrance exam at ang nakaraang event ay sigurado siya na may ibubuga ang binata sa batang pasaway pagdating sa physical na lakas. Kapag natalo ito sa kaparehas niya ng edad ay sigurado siyang mawawasak ang kanyang ego. Kaya't ito ang dahilan kung bakit niya pinuntahan ang binata at kung hindi man sila nagkita ngayon ay balak na din sana niyang magpadala ng isang sulat dito. Agad naman sumang-ayon ang ating bida sa hiling ng babae subalit nilinaw niya dito na hindi naman siguro nito iniisip na libre ang kanyang serbisyo. Mabilis naman itong pinabulaanan ng babae at winika na siya ang head ng White Lotus Institute kaya't lahat ng kanyang mga hiling at utos ay may karampatang gantimpala. Nang tatanungin na sana ng babae kung magkano ba ang halaga na nais nito ay agad siyang pinutol ng ating bida, at winika na may nais siyang lugar na puntahan kaya't ang hiling niya ay ang pahintulot nito. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay agad silang nagtungo papunta sa White Lotus gamit ang isang private jet. Nilinaw naman ni Raul kung ang nais ba talaga nitong gantimpala ay makapasok sa Great Palace of Ahala, na agad naman kinumpirma ng ating bida. Winika ng babae na kung gayon ay wala silang magiging problema dahil nasa pangangalaga naman nila ang labyrinth. Sa pagpasok ng dalawa ay tinanong ni Joyok sa head na kung hindi ba nakapaghanda ang White Lotus noong panahon ng kompetisyon. Dahil sa tingin niya ay hindi gaanong nakakuha ng atensyon ang mga ito at kung ang dahilan ba nito ay ang batang pasaway, tugon naman ng babae na halos parang ganun na nga dahil ng panahon na iyon ay nag-alisan ang iba nilang miyembro, dahil nakasagupan nila ang batang pasaway at napag-isip-isip ng mga ito na hanggang doon na lang ang limitasyon ng kanilang abilidad bilang estudyante at instructor. Sa makatuwid ay ang prioridad niya ngayon ay ang mapaamo ang batang pasaway, upang maibalik ang kaayusan sa Snow Soul Clan at hindi sa White Lotus Institute. Matapos ang ilang minutong paglalakad ay dumating na sila kung saan nagkulong ang dalaga. Winika ni Raul na kailangan lamang tumapak ng ating bida sa Magic Circle at mapupunta na ito sa White Lotus Palace at dito niya matatagpuan ang batang pasaway. Bago umalis ay nagtanong ang ating bida kung ano ang pangalan ng dalagang hahanapin niya.
tugon ni Raoul na Yen lang ang pangalan nito. Matapos mapunta sa White Lotus Palace ay agad na tinanong ni Yen lang kung sino ang binata at kung ipinadala ba ito ng Snow Soul Clan upang kuhain siya, subalit hindi siya sasama dito kaya't maaari na itong umalis, subalit winika ni Joyok na ngayon pa lamang sila nagkita at nais niya na agad siyang paalisin, sabay mabilis na sumugod upang umatake. Ngunit walang kahirap-hirap sinalo ng dalaga ang pinakawalang suntok ng ating bida, at mabilis itong nagpakawala ng isang malakas na suntok na nababalutan ng mana, at winika na may lakas ito ng loob na maunang umatake ni hindi man lang ito marunong sumukat ng lakas ng kalaban na nasa harapan niya. Subalit tinawanan lamang siya ng ating bida at sinabi kung kinakausap ba nito ang kanyang sarili, at sabay nagpakawala ng isang suntok na tumama sa braso ng dalaga. Labis niyang ininda ang sakit sa kanyang braso dahil hindi niya inaasahang malakas ang suntok na iyon kaya't napatanong ito kung sino ba ang taong ito. Sinabi ni Joyok na siya ay 17 taong gulang na high schooler at ang kanyang lakas ay hindi nito masusukat, dahil sa galit ay mabilis na sumugod si Yen lang sa binata subalit ang kanyang bawat pag-atake ay madali lamang iniiwasan ni Joyok. Nagtataka siya kung paano ito nagagawa ng binata kaya't napagpasyahan niyang umatras na lang muna at hintayin na ito ang umatake, subalit hindi niya inaasahan na may taglay na bilis ang binata kaya't bago pa man siya naka-atres ay nabigyan na siya ni Joyok ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa kanya. Napabilib naman ang ating bida sa diskarte ng babae dahil alam nito na hindi niya maiiwasan ang kanyang pag-atake. Kaya't isinabay na lang nito ang kanyang katawan upang hindi gaanong kalakas ang matamo niyang pinsala, at malaki ang potensyal ng babaeng ito dahil nagawa niyang makapagpakawala ng unang atake sa kanya, kahit ang kanyang mga disciple ay hindi nagawa ang mga galaw na iyon sa ganyang edad. Lalo namang ginanahan si Yen lang sa pakikipaglaban sa binata dahil parehas lamang silang 17 taong gulang at mas malakas pa ito sa head clan kaya't hindi na siya makapaghintay na ilabas ang buo niyang kapangyarihan. Nang makita ni Joyok ang ekspresyon ng dalaga ay napag-isip-isip niya na kailangan niya pang tapakan pa ng kaunti ang ego nito, dahil tila mas lalo pang tumaas ang kumpiyansa nito sa sarili. Sa kabilang banda, abala naman si Raoul sa panunood sa laban ng dalawa, nang biglang winika ng lalaki na alam niya na wala siyang karapatan magsalita tungkol dito at alam niya na wala nang pagpipilian ang head kundi ang kumuha ng tagalabas upang lumaban sa dalaga, subalit nangangamba siya na walang kakayahan ang binata matalo si Yen lang, at isa pa ay maging si Raoul ay natalo din dito pagdating sa physical na lakas. Aminado naman ang babae na natalo siya dito at hindi din siya sigurado kung mananalo siya kahit gumamit pa siya ng mana dahil maliit lamang ang agwat nila ng dalaga, at nangyari iyon ilang taon na ang nakalipas kaya't malaki ang posibilidad na mas lumakas na ito sa physical at pagdating sa tuntunin ng mana. Dahil sa mga winika ng babae ay nabahala ang lalaki dahil kung ganun ay mas malakas na ito sa head, kaya't ibig sabihin ay maliit lamang ang tsansa ni Joyok na manalo sa dalaga. Subalit winika ni Raoul na malaki ang paniniwala niya na hindi basta-basta matatalo si Joyok dahil nagawa na nito tumalo ng ilang wicked at manguna sa kompetisyon, ngunit kung sakali mang matalo ito ay hindi ito malaking problema sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng laban ay mabilis na sumugod si Yen lang patungo sa ating bida gamit ang kanyang matatalas na kuko, ngunit tulad ng inaasahan ay kalmado lamang itong iniiwasan ni Joyok, at kasabay nito ay mabilis itong gumawa ng isa pang atake gamit ang kanyang tuhod na tumama sa ulo ng binata. Subalit imbis na ang ating bida ang masaktan ay siya ang namilipit sa sakit dahil sa tigas ng ulo nito, dahil sa mga nangyayari ay napapaisip na si Yen lang kung paano niya tatalunin ang binata dahil maging sa pisikal na lakas ay mas malakas ito sa kanya. Winika niya kay Joyok na alam niya na hindi pa rin ito gumagamit ng mana simula pa kanina. Tugon naman ng binata na akala niya na maglalaban lamang sila gamit ang pisikal na lakas, habang nagpapalabas ng malakas na aura ay winika ng dalaga na napag-isip-isip niya na kailangan niyang ibuhos ang kanyang lakas upang matalo ito. Dahil sa winika ni Yen lang ay agad na intindihan ito ni Joyok at nagpalabas na rin ng isang malakas na aura, nang makita ng dalaga ang lakas ng binata ay nabahala ito at di makapaniwala, na ang isang 17 taong gulang at isang high schooler ay nagtataglay ng isang napakalakas na mana aura. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang pagpipilian kaya't mabilis itong sumugod,
upang magpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ng ating bida, at napag-isip-isip niya na kailangan niya itong tapusin sa pamamagitan lamang ng isang atake. Subalit bago pa man tumama ang kanyang kamao ay nagawa pa din ito iwasan ng ating bida, at kasabay nito ay nagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa sikmura ng dalaga. Dahil sa nasaksihan ay labis na nagulantang si Raul at ang lalaki sa mga nangyari. Sa pagbalik naman ni Joyok ay bitbit niya na ang dalaga at winika nito na natupad na niya ang kanilang napagkasunduan. Nang magising si Yen Lang, winika ni Ryan na matagal na din nang huli itong lumabas mula sa White Lotus Palace, ngunit saka na lamang nila ito pag-uusapan. Sinabi naman nito kay Joyok na ngayon din ay makakapasok na agad siya sa Great Palace of Ahala, na labis ikinatuwa ng ating bida. Sa pag-alis ng dalawa ay agad na tinanong ni Yen Lang kung ano ang pangalan ng binata na nakatalo sa kanya. Sinabi naman ng lalaki na Joyok Kim ang pangalan nito. Masaya namang winika ni Yen Lang na sigurado siya na ang binatang iyon ang pinakamalakas ngayon pagdating sa pisikal na labanan, kaya't nais niya ulit itong labanan. Sa pagdating ni Joyok sa Great Palace of Ahala ay nagtataka ito kung isa ba talagang labyrinth ang lugar na yun. Naalala naman niya ang sinabi ni Ryan na ang Ahala ay kakaibang labyrinth at ito ay kahalintulad ng isang kastilyo, ngunit mag-ingat lamang ito sa monster na tinatawag na living armor, nang sa gayon ay makapaglibot siya ng walang anumang pinoproblema. Tinanong naman ng ating bida kung gaano katagal siya maaaring manatili sa loob ng labyrinth. Tugon naman ng babae na pwede siyang manatili dito ng 5 oras at kung nais niya ng mas mahabang oras pa ay maaaring bukas na siya bumalik. Subalit sapat na sa binata ang 5 oras, ngunit bago ang lahat ay kailangan niya munang harapin ang mga living armor na bantay dito. Ilang minuto ang nakalipas ay naubos na ni Joyok ang mga living armor at oras na para hanapin ang nakalagay sa notification screen, subalit halos nasa 20 silid ang naroroon at ni isa sa mga ito ay hindi mukhang opisina. Habang abala ang binata sa pag-iisip kung ano ang gagawin niya ay winika ng Tower Master na lumingon ito sa kanyang kanan, dahil may magarang pinto dito na pang-opisina. Sa pagpasok ng binata ay tumambad ang isang opisina subalit nagdadalawang isip siya kung kay Alfred Johnny ba talaga ang opisinang iyon, hanggang sa napansin niya ang pangalan nito na nakalagay sa isang litrato, kaya't nakumpirma niya na nasa tamang lugar siya at ang kailangan na lang niyang gawin ay hanapin ang sikretong silid. Napagpasyahan niya na lang sirain ang lahat ng naroroon upang mas mapadali ang kanyang paghahanap. Di nagtagal ay bumungad ang isang tila pintuan na gawa sa bakal at sa tingin ng ating bida ay ito na ang kanyang hinahanap. Sa pagpasok ni Joyok sa underground ay tanging madilim na pasilyo lamang ang kanyang natatanaw, nang biglang lumabas ang notification screen at sinasabi dito na natugunan na nito ang kondisyon sa kanyang misyon. Matapos nito ay napunta siya sa isang silid na may isang taong nakaupo na parang isang manghuhula. Agad na tinanong ni Joyok kung ano ang lugar na iyon at ano ang pagkakakilanlan nito. Subalit ang tinugon lamang ng babae ay masaya siyang makita ang binata at bakit hindi muna ito maupo bago niya ipaliwanag ang lahat. Sa pag-upo ng binata ay agad na nagpakilala ang babae at sinabing siya ay ang gabay, ngunit hindi ito ang totoo niyang pangalan dahil ang kanyang totoong pangalan ay ninakaw sa kanya. Sa mga sinabi ng babae ay agad na pumasok sa isip ng ating bida ang taong anino na nakita niya sa pagbabalik ng kanyang alaala. Agad niyang tinanong kung sino ba talaga ang taong iyon at ano ba ang ibig sabihin nito sa pagkuha ng pangalan. Winika ng babae na ang bawat pangalan ay may kapangyarihan, at ang lahat ng bagay na may buhay ay may pangalan at naiipon dito kung ano ang mayroon sila. Nakadepende ito kung paano nila ito binuo katulad ng aksyon, pagsisikap at maging ang impluwensya. Ang may pinakamaraming nakamit sa buhay ay ang may mas maraming naipon na kapangyarihan. Kaya't ang taong anino ay kumukuha ng pangalan ng may pinakamaraming nakamit sa buhay ay upang i-absorb ang kapangyarihan na nakapaloob dito, at ang nangyari sa mga kinuhaan nito ng pangalan ay tinatawag nyo ngayong constellation. Maging siya ay naging isa na ding constellation dahil isa siya sa mga nakuhaan ng pangalan. Subalit ang sitwasyon ng ating bida ay iba dahil muli itong nagkatawang tao. Tanong nito sa binata kung nagdududa pa rin ba ito sa kanya, dahil alam niya na iniisip nito na siya ang may kagagawan ng kanyang reincarnation at nagpapadala ng mga notification screen. Kaya't gusto niya sanang linawin dito na wala siyang kinalaman sa mga yon at nakuha lamang niya ang mga impormasyon sa notification.
Naintindihan naman agad ito ng binata at winika na kung ganun ay sino ang taong kumukuha ng mga pangalan. Winika ng gabay na ito ay ang Labyrinth Master. Ito ang nagpadala ng Tower of the End sa Labyrinth sa layuning palakasin ng mga tao ang kanilang pangalan at saka niya kukuhain ang kapangyarihan nito. Nagtataka namang tinanong ni Joyok kung paano nailipat ng Labyrinth Master ang napakalaking tower sa mundo, dahil magiging posible lamang iyon sa Labyrinth na kanyang kontrol, nang biglang winika ng babae na dahil ang buong mundo ay isang malaking labyrinth, na labis ikinagulat ng binata. Winika ni Juhyok na ang ibig sabihin ba nito ay pinadala ang Tower of the End upang mag-cultivate ng mga pangalan. Kinumpirma naman ito ng gabay at sinabing dahil mas madaling magkaroon ng mga achievements sa panahon ng kalamidad lalo na sa panahon ng kaguluhan, katulad ng pagpatay sa mga halimaw, pagligtas sa mga bayan at maging ang paggawa ng kasamaan, at hindi lahat ng nanakawan ng pangalan ay naging constellation dahil sa kakulangan ng achievements. Dahil sa mga narinig ay napagtanto ng ating bida na siguradong ang lahat ng kanyang disciple ay naging mga constellation, winika nito sa babae na kung ganun ay kahit anong gawin nila ay isa lamang silang mga puppet na minamanipula ng Labyrinth Master. Pinabulaanan naman ito ng babae dahil ang nangyaring pag-reincarnated sa kanya at makarating sa ganitong punto ay hindi inaasahan sa plano ng Labyrinth Master, at may kakayahan siyang labanan ito. Subalit hindi naman kumbinsido ang binata, dahil sigurado siyang alam ng Labyrinth Master ang kanyang reincarnation at malamang ay ito ang gumawa ng paraan upang magkita sila sa pamamagitan ng notification, at sa tingin ba nito ay may magagawa pa siya laban dito. Ngunit winika ng gabay na hindi pala alam ng binata na ang may kagagawa ng reincarnation at ang nagpapadala ng notification ay hindi ang Labyrinth Master, ngunit maging siya ay hindi alam kung sino ito. Subalit hindi maitatanggi na siya ang napiling muling buhayin kaya't maaring may koneksyon ito sa kanya, at bigla itong nagpalabas ng mana at winika na bago niya makalimutan ay hindi nila dapat palampasin ang pagkakataong ito, matapos nito ay lumabas ang isang singsing at ibinigay sa binata. Sinabi niya ditong wala na siyang oras kaya't hindi niya muna maipapaliwanag kung para saan ang singsing, nagtataka naman ang binata kung paano ito naubusan ng oras at bakit hindi na lang nito sabihin sa kanya ang lahat, tugon ng babae na hindi lang halata sa kanya subalit sa kasalukuyan ay hinahanap siya ng Labyrinth Master. Subalit hindi nito kailangan mag-alala, dahil natupad na nila ang kondisyon kaya't mas madali na lamang sa kanila ang magkita sa hinaharap, sabay mabilis itong pumitik sa daliri. Sa isang iglap ay napunta si Joyok sa entrance ng Great Palace of Ahala na parang walang nangyari, dahil sa mga impormasyong nakuha ay labis ang galit ng ating bida sa Labyrinth Master, dahil ito pala ang sumira sa pinapangarap niyang malayang pamumuhay. Ibinaling naman niya ang kanyang atensyon sa singsing dahil hindi niya alam kung para saan ito, pero may kutob siya na ito ay direktang magpapalakas sa kanya, kaya't naisip niyang i-absorb na ang mga natirang mana sa storage stone mula sa school competition, nang sa gayon ay kahit papaano ay maibalik niya ang kanyang mana pool sa dati nitong kahusayan, at ang iisipin na lang niya ay ang mahina niyang katawan. Sa isang isla ng North Pacific ay nabalitaan na ni Hannibal ang nangyari sa tatlong itlog, galit na galit ito dahil napag-alaman niyang si Joyok din pala ang tumalo kay Jin Jian at dahil sa binata ay halos isuka na siya ng kanilang constellation. Kaya't nang nagbigay ng malaking halaga ang hangal na si Rockdale upang gumawa ng trabaho ay ang ipinadala niya ang tatlong itlog ngunit sa bandang huli ay wala siyang napala, habang nababaliw nakakaisip si Hannibal ay biglang may nagsalita at winikang mukhang may problema ito, siya ay si George ang leader ng Greatest Race. Sinabi pa nito na alam niyang pinoproblema din niya si Joyok Kim kaya't naiintindihan niya ito, dahil maging siya ay nawalan ng mahalagang tauhan dahil sa binata. Winika ni Hannibal kung ito ba ay si Desiree Bentrick na kamakailan ay lumabas sa balita. Kinumpirma naman ito ng lalaki, at winikang tumanggap ito ng isang trabaho nang hindi man lang ipinapaalam sa organisasyon at hinayaan isiwalat ang kanyang pagkatao ng isa lamang high school student. Ang unang plano nila ay maging impormante lamang ito sa loob ng Bentrick clan, subalit dahil sa takot niyang isiwalat nito ang lahat ay pinatay niya na ito bago pa makarating sa prison tower. Dahil sa narinig ay nagkaroon ng ideya si Hannibal na kung maaari bang siya na din ang bahala sa tatlong itlog, tugon naman ni George na walang problema sa kanya basta't magsabi lang ito.
Balak pa sanang isama ni Hannibal si Joyok sa ipapatrabaho niya dito, subalit sinabi ng lalaki na huwag muna itong gumawa ng kahit anong pag-atake sa binata, dahil kasalukuyang itong tina-target ng The Teaching One. Labis na nagulat si Hannibal dahil maging ang The Teaching One ay napasama na rin sa gulo. Sinabi ni George na alam niyang ang mga ito ay mula din sa mayayamang pamilya at naging masasamang tao katulad nila, subalit ang mga ito ay iba dahil lahat ng maisip ng mga ito ay gagawin nila. Walang nakakaalam kung ano ang sunod na galaw nila o kung ano ang kanilang mithiin at sila rin ang pumatay sa ama ni Logan Sr., ang The One. Sinabi ni George na kung sakaling pakialaman nila ang target ng The One ay malaki ang posibilidad na maging sila ay maging target ng mga ito, kaya't napagpasyahan na lang ni Hannibal na maupo na lamang at manood sa mga mangyayari. Sa kabilang banda, mukhang may magaganap na labanan sa pagitan ng ating bida at mga misteryosong tao. Yeah!